katambay at so yun, ang oras natin ay 55 na pala ng umaga sa petsa na March 9, 2025. So ayun, at nandito ko sa church. So ayun, at yun, medyo maaga pa pero nagsisidatingan na yung mga kabrad ko sa church. So ayun mga katabay, nagsisidatingan na yung mga kasamaan ko sa church. So ayun, at yun, at yun, nakapart na dito yung nakailaw po. So yun, mamaya na lang. So yun, pakita ko yung sa inyo yung church. Ito muna mga motor, dalawang motor pa lang dumating. Yan, mga kamembro yan. Yan, ito yung mismong church. So yung mga katambay at nagpa-practice na sila doon sa loob. So ayun, at yun, so yun, papakita ko yung loob sa inyo. Amen po ba? Parang sumasagot. Iniisip din po, intindihin din po sila ng mga miyembro eh. Tama po ba? Pag may sakit po yung pastor, yung worker, intindihin din eh. Kaya po, sabi ko sa Panginoon, kahit sa kalusugan siguro, dapat maging role model ang pastor. Kahit sa kalusugan. Sa pamumuhay Kristiyano, maging role model, even sa lifestyle, sa kalusugan. At advantage naman po si kapatid na Jonah ay Ilocana. Mas mahilig po talaga sa gulay. Ang loko ko nga po isugan nyo lang po dyan, mabubuhay mapalad po ang inyo pong lingkod, ang inyong pong pastor kasi Ilocana po yung napangasawa. Hindi po takot mag-ulam ng malunggay, talbos, saluyot, at iba pa pong mga gulay. Welcome po natin yung mga kapatid po natin na nakasama natin sa pagsamba. Si Ira po, yung bunsong kapatid niya na kapatid na Renz. Nag-iisang babae, tama ba? Ilan kayo lalaki? 3. Kaya siguro wala pang boyfriend 3 lalaki. Joke lang.
So, pag-aaral po tayo ng salita ng Diyos, tatapusin na po natin yung Matthew chapter 13. Baka masyado masyadong matagal na. Masyadong matagal na. Matthew chapter 13, yung parables ng, ng mga hasik. Napag-usapan na po natin yung parables ng trigo at damo. Napag-usapan na po natin yung parables ng mamahaling perlas at saka po kayamanan nakatago. Yung pag-aaralan po natin ngayon, ito po yung concluding remarks. Ito po yung concluding remarks sa 8 parables sa Matthew chapter 13. Pero bago po tayo mag-aral ng salita ng Diyos, pero po kung pinapanood at pinafollow na attorney/vlogger, madalas na po siyang makita sa ano po ngayon sa TV. Dati softbed lang po siya, social media. Si Attorney Claire Castro, kung napapanood niyan po siya, ASEC po siya. In-appoint po siya na undersecretary ng PCO na ang particular na trabaho po niya ay ipaliwanag ang plano ng Pangulo. At the same time, ang pinakamahalagang trabaho po niya ay labanan ng fake news. Labanan ng fake news. Kasi po malaki po ang nagiging epekto ng fake news sa buhay at pamumuhay ng maraming Pilipino. Tama po ba? Naniniwala po kayo dito. So even, ang ating pananampalataya o paniniwala, malaki po ang epekto dito kung sa ating pamumuhay kung hindi tama ang ating pagkakaintindi. At sa hindi tamang pagkakaintindi, makaka-apekto po ito sa pamumuhay. Siyempre, hindi magiging tama ang pamumuhay. At yun po yung pag-uusapan po natin sa umaga po ito. Paitunutan niyo po na talakayin po natin ang temang learners of the learnings. Learners of the learnings. Kung meron po kayong mga dalang Biblia, makibukas po kayo sa akin sa Mateo chapter 13, verse 51 hanggang 52. Ang gamit ko po ay bagong ang Biblia. Sabi po dito, concluding remarks po ito, naunawaan din ba ninyo ang lahat ng bagay na ito? Sinabi nila sa kanya, oo. Ang Panginoong Kristo pa ang nagsasalita dito, kausap po ang kanyang mga alagad. At sinabi niya sa kanila, kahit ang bawat iskriba na sinanay para sa karayaan ng langit ay tulad ng puno ng sambahayan na naglalabas mula sa kanyang kayamanan ng bago at luma. Kagaya po na sinabi ko, huling pag-aaral na po natin to sa temang truth and love inseparable. Hindi pwedeng magkahiwalay ang katotohanan at ang pag-ibig. Lagi po natin inahalimbawa po ito. Ang mga Pariseo at mga Eskriba, sa truth naman talaga sila. Totoo naman talaga eh. Ang kanilang reference, Old Testament writings, at ang kanilang expertise ay law. Yung first 5 books. Lalong-lalo po yung 10 Commandments. Sabi nga po mga dalubhasa po sila sa kautusan. Truth naman talaga eh. Katotohanan naman talaga yung pinopromote nila eh. Yung caught on the act na babae nakikiapid. Truth naman talaga yun eh. O nung dinala kay Jesus, kinaladkad nila. Sabi, Guro, ang babae nito nahuli sa nakikiapid. Truth. Ayon sa kautusan. Katotohanan yun eh. Ayon sa kautusan, kailangan siyang batuhin hanggang siya'y mamatay. Yun po yung parusa eh. Truth po yun eh. Kaya naman Panginoong Kristo, truth and love ang kanyang pinairal. Merong mas mataas sa law. Lagi po natin sinasabi, lagi merong mas mataas sa kautusan, sa law. Yun po yung rule of love. Yun po yung pinairal ng Panginoon eh. Kaya sabi niya, sino man yung walang kasalanan, siyang maunang bumato. Kaya hindi pwedeng magkahiwalay ang truth at ang love. Hindi pwede.
Dapat magkasama po ito. Laging magkasama. Nagkakaintindihan po tayo. Huling pag-aaral na po natin. To be sum up, mga kapatid. To be sum it up, yung blueprint, ito po yun Matthew chapter 13. Yung kabuuang plano ng Diyos. Ang una po ay acceptance to the Word of God. Yung pagtanggap sa salita ng Diyos. Ito po yung parables ng mga hasik. Pagtanggap sa salita ng Diyos. Pangalawa po, operation of the Word of God. Pagkatapos mong tanggapin ang salita ng Diyos, magkakaroon ito ng epekto sa iyong isipan, sa iyong puso, at sa iyong mga gawa. Kaya makaka-apekto ang salita ng Diyos sa iyong mga sasabihin, sa iyong kikilos, sa iyong mga gagawin, sa iyong mga pupuntahan. Una po, acceptance to the Word of God. Ang susunod po, yung operation ng salita ng Diyos sa mga taong nakinig. Sa mga taong nakinig at umunawa ng salita ng Diyos. At pangatlo po, benefits of the Word of God. Yung benepisyo. Siyempre, ilalayo ka nito sa maruming uri ng pamumuhay at dadalhin ka nito sa buhay na walang hanggan. Dadalhin ka nito sa buhay na walang hanggan. Kagaya ng pinag-aralan po natin noong nakaraang linggo, ang kaharian ng Diyos, hindi mo pwedeng ipagpalit sa pansamantalang aligayan. Ang kaharian ng Diyos, hindi siya kapalit-palit, hindi siya kaiwan-iwan. Kaya nga nakakalungkot na maraming mga Kristiyano o may mga Kristiyano na matapos marinig ang katotohanan, matapos maunawaan ang kanyang kalagayan, matapos siguraduhin ang buhay na walang hanggan. Nakakalungkot, may mga mananampalataya na ipagpapalit sa mandalian ng natin. Ang kaharian ng Diyos. Yung po'y pinag-aralan po natin nung nakaraang linggo. Hindi ka palit-palit ang kaharian ng Diyos. Hindi mo siya pwede ipagpalit. Amen po ba? Treasurable. Valuable. Yun po yung kaharian ng Diyos na pinag-aralan po natin ng linggo. Hindi ka palit-palit. Napakahalaga. Importante. Matthew chapter 11 and chapter 12, lagi po natin itong sinasabi. Doon nag-umpisa magturo ng Panginoong Kristo, ng parables. Panong siya po ay sikat na, popular na, ang daming nagpa-follow, ang daming nag-like, ang daming na namang bashers, may mga hindi naniniwala, may mga duda, si Juan Bautista, even ang mga kapatid ni Jesus, ang kanyang nanay, ang kanyang mga kababayan, mga kapitbahay. Hindi ba kayang baga si Jesus? Hindi ba kaya ang nanay baga niya si Maria? Ang tatay niya yung Albintero, di ba? Kapatid niya ni Juan, ano nangyari sa buhay niya? Gusto kumuha ng karunungan niya. Di ba? Kahit po yung kanyang mga kababayan, hindi po naniwala sa kanya. Bintang na inaalipin ng binigyan ng kapangyarihan ng demonyo, nagpagaling ng Panginoong Kristo, nakapagsalita ang pipe, nakakita ang bulag. Ang mga eskriba at mga pariseo ay sinabi nila na pinakamabigat na paratang sinasaniba ni Satanas. Binigyan ng kapangyarihan ni Satanas ang taong yan. Kaya siya nakakagawa ng himala. Kaya nagturo ang Panginoong Kristo ng pamumusong. Pamumusong po yun Yun yung kasalanan na walang kapatawaran. Mga katambay at yun tapos na ang aming church. So ayun, at salamat sa Diyos. So ayun, so ayun,
So yun, dito na rin ako magpapaalam. So yun. So yung mga katambag, abang-abang na lang sa next vlog. Keep safe everyone. God bless. And then, bye-bye.